imagined myself cutting his head. I cut his head. So noon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. This video speaks for itself. Imagined myself Hindi na nga natin kailangang cutting ipaliwanag his head. kung anong klaseng tao Cut his head. at anong klaseng pag-iisip meron ang Vice President ng Pilipinas na si Sara na-realize ko, Duterte. toxic na, di ba? Sa Ganyan politika, na yung mahalaga ang asal, pananagutan at kakayahang magpaliwanag sa publiko. Ito ang mga katangiang inaasahan ng mamamayan mula sa mga pinuno ng bansa, lalo na sa mga nasa pinakamataas na posisyon ng pamahalaan. Sa kaso ni Sara Duterte, may isang insidenteng naging paksa ng matinding diskusyon sa publiko. Isa na rito ang mga matitinding pahayag na iniuugnay sa kanya laban kay Ferdinand Marcos Jr. Gayun din ang umano'y banta na may kinalaman sa Pangulo, sa First Lady at kay Martin Romualdez. While she was saying it, na nag-contract ka ng assassin, whether it was conditional or not, it was against the political leadership of the Philippines kasi President, First Lady, and the Speaker. Ano yan? Nakalagay yan sa anti-terror law. Kung hindi lang nagpigil siguro si President Marcos, dapat ora mismo dinampot na yan siya. Anyway, bottom line, she is unfit to hold public office and more so, she is unfit to be President of the country ng iba't ibang mga military officials ng bansa. Noong siya ay mayor pa ng Davao City, naging controversial din ang insidente kung saan nasangkot siya sa pananakit sa isang sheriff sa panahon ng isang demolition operation. Isang pangyayaring malawak sa naiulat sa media at nagdulot ng debate tungkol sa asal ng mga opisyal ng pamahalaan. Bukod dito, naging kapansin-pansin din sa ilang pagdinig ng House of Representatives of the Philippines ang tensyon sa pagitan niya at ng ilang mambabatas, lalo na sa mga tanong hinggil sa paggamit ng confidential funds. Para sa maraming mamamayan, ang ganitong mga pagdinig ay mahalagang bahagi ng demokratikong proseso dahil dito, naipapaliwanag ng mga opisyal kung paano ginagamit ang pondo ng bayan. Sa ganitong konteksto, mahalagang tanungin, paano masisiguro ng publiko na ang mga leader na maaaring humawak ng pinakamataas na posisyon sa bansa ay handang managot, magpaliwanag at panatilihin ang tiwala ng mamamayan. How about your assessment, sir? I mean, are you able to say na meron talaga something si VP Sara? Oo, ano talaga? What's the term dyan? Krung-krung. Di ba? So, ako, sabi ko nga, hindi naman ako psychologist, hindi naman ako, but alam natin when we see somebody na may diferensya. Di ba? Ako hindi ko i-risk ito, nabibigyan ko to ng powers ng presidency. Iba to. Grabe yung temper. Nakita mo yung demeanor niya sa House. Yung may nagsasalitang congressman, ginawa niya yung talk to the hand. Ginanon niya yung congressman. Ano yun? Di ba? Parang bata. Di ba? Tapos biglang puputok, magagalit. Yung ginawa niya dun sa sheriff. Susuntukin niya. Di ba? May anger management issue siya at the very least. So yun po yun. Alright, thank you, sir. Sir, they are only about, in the NDFL Cup, they are only about, ano yung ng LCAC? And local armed conflict. And local community armed conflict. And local, there, LCAC. Nakalimutan ko yung sagot ko. Sandali. I cannot explain that you, as I said, Sa aking pagpupulong sa mga contacts ko sa military, ang issue sila unang-una, si Sara ang makikinabang. Si Sara
kung mapatalsik si President Marcos, si Sara ang uupo, si Sara pro-China. Yan yung deal breaker sa mga military. Pangalawa, ito, in so many conversations with military officers, alam nila si Sara may diferensya sa pag-iisip. I'm not, I'm not sugarcoating anymore. I'm saying it as it is. Alam nila si Sara may diferensya sa pag-iisip. At kung siya magiging presidente ng Pilipinas, malalagay sa kapahamakan ang sambayanan. So, yun yung mga deal breakers. Tapos itong Madami pang iba. Kagutuman. Pero kayo po ang problema ni Martin. Ako ang problema ng makabayan, ng administrasyon ni BBM, ng asawa ni BBM mismo, ng anak ni BBM. Yan yung sinasabi ng taong bayan ngayon, diba? Isa pang naging kontrobersyal na pahayag ni Sara Duterte ay ang kanyang komento tungkol sa sitwasyon ng mga OFW sa Middle East. Sa isang interview, sinabi niya na kung talagang nais daw ng gobyerno na madali lamang naman umanong magpadala ng eroplano para sunduin ang mga OFW. Pero ayon sa ilang policy analysts at aviation experts, hindi ganun kasimple ang realidad sa isang war zone. May mga pagkakataon sa kasaysayan na ang mga civilian aircraft ay aksidenteng natatamaan sa gitna ng conflict dahil sa missiles or active air defense systems. Kaya para sa mga kritiko, ang ganitong klaseng pahayag mula sa isang mataas na opisyal ng gobyerno ay nagbubukas ng isang mahalagang tanong. Ito ba ay simpleng pagpapakita ng malasakit o isang oversimplified na pananaw sa isang Sa totoo lang, hindi po napakakomplikadong madali international magpadala ng crisis? eroplano papuntang Middle East sa gitna ng gyera. Bukod sa no-flight zone, baka matsambahan ka ng racket ng Amerika, tigok ka! Kaya isip-isip muna bago magsalita nang hindi tayo napupulaan at nasasabihan na bobo ka. Kaya bilib kami kay Sir Bongbong Marcos pag kumilos ay nasa ayos kahit gumastos basta ayos. Sa totoo lang, Kapag usapin na ng buhay ng mga OFW at kaligtasan ng mga piloto at crew, hindi pwedeng puro tapang o emosyon ang pairalin. Kailangan dito ng maingat na pagpapasya, tamang impormasyon at responsableng pamumuno. At dito pumapasok ang mas malaking tanong para sa publiko. Kung ang isang leader ay madaling magbigay ng simpleng solusyon sa komplikadong crisis, handa ba talaga siyang pamunuan ng isang bansa na puno ng mas malalalim at mas mahihirap na problema?